Basta magdasal ka pa rin dahil hindi maitiis ng Diyos ang taong nagdarasal araw-gabi. Basta magdasal ka pa rin at huwag magsasawa. Ngayon naman po, napagod ka na kadadasal. Ang tanong, hindi pa nga sinasagot ng Diyos yung dasal mo? Baka naman sinagot na. Iba lang yung sagot niya doon sa gusto mo. Kasi ang gusto mo natin, ang Diyos, ang sumang-ayon, ayon sa plano natin. May pangyayari nung panahon po ng baha. Meron pong isang matanda na talaga namang araw-araw nasa simbahan. Meron pong may nagkaroon ng malakas na baha. Nagdasal siya, Lord, tulungan niyo po ako. Sana makaligtas po ako. Tumaan po yung mga tanong. Tinatawag siya. Ayaw niya, sabi niya, hindi, nagdadasal ako sa Diyos, hindi niya ako papayaan, tutulungan niya ako. Nung medyo mataas na po yung tubig, hanggang bitbit na po, pero ng bangka. May bangka po. Sabi ko sa kanya, Nanay, halika niyo po, mataas na po tubig, hanggang bitbit na po. Sabi po nung matanda, hindi, sige na. Nagdadasal ako, hindi ako babayaan ng Diyos. Nung yung tubig ko hanggang bubong na, helicopter na. Sabi ko na nasa helicopter, Tatay, halika na. Sabi ko na nanay, hindi ako babayaan ng Diyos. Tulungan niya ako. Hanggang dulo po yung bahay, nakaray si nanay, kamakarin, nalulunod. Pagdating sa langit, masama ang loob sa ating Panginoon. Sabi ko niya, Lord, palagi naman ako nagdarasal. Sa simbahan ako, Lord, tumanda. Inihintay ko lang na tulungan mo ako. Ayoko mamatay sa baha, dami ko pinabayaan. Sabi ko ni Lord, Anak, tinulungan kita. Nagpadala ko ng tanod. Hindi ka sumama. Nagpadala ko ng bangka. Hindi ka sumama. Nagpadala ko ng helicopter. Hindi ka sumama. Pinadala ko na ng Diyos na ayaw mo lang naniwala. Kasi ang gusto mo, baka gusto nyo nataga. Halika na nanay, kumuhatin ang kita para maligtas ka. Ganun ba gusto mo nangyari? Hindi. Ayaw eh. May patrol na, may kanan na, may bangka na, may helicopter na. Ayaw pa rin. Sinagot na ng Diyos yung dasal niya. Kaya nga lang, hindi niya napansin. So, ito po ang kaanyaya ngayon. Kung nagdarasal ka ba, sino bilang? Yan. Kung nagdarasal ka, sino bilang sa dasal mo? Meron dalawang nagdarasal sa Ebanghelyo. Isang Pariseo na naglilingkod sa templo, nangangaral sa templo. At yung isa, publikano. Ang publikano ay maniningil ng buwis. Ang tingin ko sa kanya, traidor, mandaraya. Nagdasal mo yung Pariseo, nakatayo. Okay siya sa unang bahagi ng kanyang dasal. Kasi yun ang sinabi sa atin, magpasalamat ka. Di ba yan ang ginawa niya? O Diyos, salamat ko. Di ba naman siya magpasalamat? Kaya naging karugtong. Tingnan niyo po. O Diyos, salamat po. Hindi ako katulad ng iba dyan. Magnanakaw.
mandaraya, mangangalo niya. Katulad po ng pagringanong ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ika-po ng lahat ng aking pinigilan. Okay na yung uli. Salamat po. Pero ang sumunod, doon, bumagsak. Kasi pansinin niyo po, sino ang bida sa kanyang dasal? Ako, hindi po ako magnanakaw, hindi po ako mandaraya, hindi po ako mangangalunya. Nagbibigay po ako ng ika-po. Nag-aayuno po ako ng 2 beses sa isang linggo. Ang bida sa kanyang dasal ay si ako, yung sarili niya. Yun ang problema. Ang bida sa dasal ay yung sarili. Parang lumalabas po, binibigyan mo ang Diyos ng listahan. Lord, nagpapabait ako. Lord, nagsimba ako ng linggo. Lord, dumalaw ako sa may sakit. Lahat nakalista. Tapos, dun sa listahan na yun, sasabihin mo, Lord, ibigay mo naman yung hinihingi ko. Kumbaga, parang sinusuhulan mo ang Diyos na kaya ka gumagawa ng mabuti para gawan ka rin ng kabutihan. Ganun lang ba ang ganyan mo? Kaya ka gumagawa ng mabuti? Sinusuhulan mo ang Diyos? Hindi. Tingnan niyo po yung publikano. Ang kanyang dasal. Hindi man lang siya makatingala at sinabi niya, O Diyos, mahabang po kayo sa akin na isang makasalanan habang ginadabugan yung dibdib. Ginadabugan yung dibdib niya, mahabang po kayo sa akin na isang makasalanan. Anong sabi ng ating Panginoon? Kinalog ka ng Diyos yung dasal ng tao. Dahil ang dasal niya, punong-puno ng kababaang loob. Hindi siya ang bida, kundi ang Diyos ang bida. Humihingi lang sa Diyos ng awa. Kaya, kung tayo pala ay magdarasal, buong pababa ang loob, itaas natin sa Diyos. Dahil siya ang bida, hindi tayo. Ang ganda na sinabi ng ating unang pagbasa, ang dasal ng tao may mababang kalooban ay lumalampas sa ulan. Lumalampas sa ulan at makakarating sa kanyang pagtutunguhan. Ibig sabihin, yung dasal mo na may kababaang loob, makakarating sa Diyos dahil yun ay puno ng kababaang loob. Pero hindi yung dasal na puno-puno ng kayabangan na pinagmamalaki mo pa na ganito ka. Hindi po ganun. Kaya tuloy, hindi mo makita ang sagot ng Diyos kasi meron kang gusto mangyari sa buhay mo na iba naman ang plano ng Diyos. Meron po akong nakausap na babae. Kaibigan ko, sabi, ano ba, Father? Umiyak po siya. Yung boyfriend ko na uli ko ng babae. O ano na yung ako? Nagbababae nga po, ilang siya na niya. Sabi ko sa kanya, pasalamat ka sa Diyos. Bakit naman po? Kasi at least ngayon pa lang, boyfriend mo pa lang, alam mo namang bababae siya. Nakilala mo na siya. Eh mahirap pagka nakasal na kayo ng babae siya. Mas masakit ko yun. Hindi ko makakaliwalay. Ibig sabihin, yung boyfriend ko na yan, hindi yan ang para sa'yo. Mag-intay ka. Meron darating. Mas bagay kayo. Mas makikita mo ang plano ng Diyos. O, bilang pahuli po. Huli-huli na. Naalala niyo po na si Santa Rita ay patron ng mga imposible.
na si Monsignor Andy, yung pong nagbibigay ng talk sa liturgy, tuwa-tuwa po sa kwento nila to kasi meron isang babae na pupunta ng ibang bansa na sana sabi niya, Mons, pagdasal ko naman ako, sana pagpunta ko sa bansa na yun, makakita ko ng makapangasawa. Sabi po ni Monsignor Andy, o sige, bilang regalo ko sa'yo, bibigyan kita ng imaming isang parita. Dalhin mo yan doon sa bansa pupuntahan mo. Dito naman po niya, talaga namang araw-araw na ligawa ng Diyos nagkakasal siya. Sa Tarika, paggalo mo naman sa aking mapapangasawa ko, sana nga po, di mandigo naman sa akin dito. Sabi, isang taon na wala pa rin. 2 taon na wala pa rin, nainis po siya. Sabi niya, sa Tarika, hindi ka totoo. Ginawa ko sa Tarika, kaya ako sa bintana. Pagkatapos sa bintana, maya-maya may kumakatok. Di kumakatok. Pagbukas po niya, lalaki. Tanong po, is this yours? Sabi ko daw. Sabi, yes. Sinabi ng lalaki, tinamaan siya din sa ulo. At alam niyo po, dahil po doon nagkakilala sila, liligawan, ngayon mag-asawa na sila. Lumabas sa Tarika ng paraan. Tinamaan sa ulo. Naging pala yung dahilan para sila magkakilala. Di ba? Minsan, ang dami-dami nating gusto, iba pala ang plano ng Diyos. Maiintindihan mo lang yun kung ang Diyos ang bida sa buhay mo. Ulitin ko, hindi ikaw ang bida, siya ang bida. Amen.